po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Salamat sa biyaya ng Panginoon na tayo po ay may oras, may lakas na makapagbulay ng Kanya po mga salita. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of the kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Singing praise the Lord. 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 Praise the Lord. Singing praise the Lord. Purihin kayo, Panginoon. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, sa umaga na ito. Salamat po sa biyaya po niyo, Panginoon. Salamat po sa habag po ninyo sa biyaya niyo. They are new every morning. Salamat po, Panginoon, sa kalakasang pisikal na ipinagkakatiwala, binibigay niyo po sa amin para kami ay gumising, Panginoon, at alalahanin po kayo, Panginoon. Ihandog sa inyo ang araw po na ito, Panginoon. Lord, dalayan ko po ang oras po na ito ay patuloy na maging makabuluhan, Panginoon. Nasa pag-aaral po namin na inyo po mga salita, dalayan ko po na mag-increase ang aming faith, lumakas ang aming po pananampalataya, at kamtan po namin yung kaaliwan, yung kagalakan na nagmumula po sa pakikinig na inyong mga salita. Salamat
Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayong umaga po ay meron po tayong kapatid na magkahayag sa atin ng salita ng Diyos. Natawagan ko po si Brother Paul Christian Bisina. Praise God. Praise God, purihin po ang Panginoon. Magpagpalang umaga po sa ating lahat. Una po nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa napakalaking pribilehiyo po na ibinigay niya sa akin. Ang Panginoon po ang sumama sa atin sa pag-aaral ng kanyang salita. Ngayong umaga po ay nais ko po kayong palakasin pamamagitan po ng kanya pong mga salita. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil may mga pagkakataon po tayo na ganito. Merong binigay na kaparaanan ng Panginoon upang makapag-aral tayo ng kanyang salita para kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok at kinaharap natin yung mga paghihirap ay nariyan palagi ang salita ng Diyos upang palakasin tayo. Kaya purihin ang Panginoon. Pag-aaralan po natin ang kwento po na sa Daniel chapter 3. Yung tatlong magkakaibigan po, sila Shadrach, Meshach at Abednego. Pero bago tayo magsimula po, inanyayahan ko pong tayong lahat ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong umaga. Pasalamat kami, O Diyos, sa inyong napakalaking biyaya. Kami po inyong ginising, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, O Diyos, na aming pabubulay-bulayan ngayong umaga. Kayo nga po, Panginoon, ang tumulong sa amin. Holy Spirit, kayo po ang sumama sa amin, kayo po ang manguna. Ako po, Panginoon, na mag-aaral ng iyong salita. Itago niyo nga po, Panginoon, sa inyong likuran. Kayo nga po, Panginoon, ang makita, Panginoon, ang kalooban niyo nga po, O Diyos, ang maisambit ng aking mga latin. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng pangunawa, O Diyos, ng wisdom and understanding sa mga makikinig, O Diyos, at yung mga bago naming matututunan. Kayo nga po, Panginoon, na magpaunawa nito. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy ka namin pinupurit, sinasamba. Dinadalangin namin ito lahat sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Dito po sa Daniel chapter 3, ang tagpo po na ito ay ilan po sa mga Israelita ay nasa Babylonia po, no? Sila po ay binihag doon. At ito pong tatlong magkakaibigan na ito ay sa kanila pong naging pwede nating matawag po na consecration or sa fasting nila ay hinangaan po sila ng hari dahil yung kanila pong mga kinakain ay iba po doon sa mga taga-Babylon. At nakita po natin dito kung babasahin natin sa Daniel, sa Book of Daniel, ay naging mas malakas po sila, kaya ginantimpalaan sila ng Panginoon, at yung iba ay naging opisyal po ng Babylonia. At dito po ay nagpatayo si Haring Nebuchadnezzar ng napakalaking rebulto po, no? Sabi dito po sa verse 1 ay may 9 talampakan daw po yung taas at 9 talampakan ng lapad. So napakalaki po ng rebulto na kanya pong ginawa. At pinag-utos po ng hari ng Babylonia na sambahin po, no, pagkatunog daw ng mga instrumento ng mga plauta at tambuli, ay sila po ay luluhod doon sa rebulto na kanya pong ipinagawa. No, makita po natin dito yung pinapagawa po sa atin ng mundo minsan ay hindi po tama, no? At kung isipin po natin kung sa atin po iyon ipapagawa, ang una agad nating maiisip ay, syempre hindi po kami susunod dyan dahil meron tayong pinangahawakan na utos ng Diyos. Ngunit, sinabi dito ng hari ng Babylonia na kung hindi daw po sila sasamba, ipapatapon daw po sila sa apoy. No? So, tayo bilang tao, maaari nating maisip na, Panginoon, bakit ganun po? No? Minsan pwede nating matanong yung ating sarili na
gagawin ba natin yung inuutos ng Diyos or kung ano yung nakakalugod sa Kanya, o ililigtas ba natin yung ating sarili? Kasi dito po ay buhay yung nakataya sa kanila, no po? At dito sila Shadrach, Meshach, Abednego, nung pagtunog po ng mga instrumento ay hindi po sila sumamba doon sa Diyos-Diyos na ipinagawa ni Haring Nebukadnezar. At nilapitan po sila, pinatawag po sila ng hari at kinausap silang muli. No, parang binigyan po sila ng second chance. So dito tayo magsisimula po sa verse 16. Babasahin ko po. Sumagot silang tatlo, mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol dyan. Kung talaga po ang ganyan na mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo nyo. Praise God. Dahil sa sagot nilang iyon, lalo pang naggalit ang hari sa kanila at kitang-kita ito sa kanyang muka, kaya inuutos niyang painitin pa ang urno ng 7 ulit. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga pinakamalalakas na sundalo na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at itinapon sa naglalagablab na hurno. Kaya iginapos nila sila ng mga sundalo at itinapon sa hurno na hindi na inalis ang kanilang mga damit. Dahil sa pinainit pang lalo ng hari ang hurno, namatay ang mga sundalong nagtapon sa kanila dahil sa naglalagablab na apoy. At silang tatlo na nakagapos ay bumagsak sa naglalagablab na hurno. So, dito po sa verse 17, no, ipinaliwanag po ng tatlong magkakaibigan kung bakit hindi po sila sasamba doon sa rebultong ipinatayo ni Haring Nebukadnezar. Dahil sinabi po dito na bibigyan ko kayo, parang sinabi po ng hari, ay bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon, papatunugin pa natin uli yung mga instrumento at kailangan yung lumuhod. At kung hindi kayo luluhod, ipapatapon kayo sa naglalagablab na hurno. Ngunit naging matibay yung pagtayo na itong tatlong magkakaibigan na ito sa kanilang pananampalataya at sa salita ng Diyos. Sabi po nila ay, kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. At pwede nating matutunan po dito na alam naman natin na kaya ng Diyos, no po, na kahit sa bulong lang, kaya niyang hipanin yung apoy po, kaya niyang apulahin yung apoy doon sa naglalagablab na hurno. Pero dapat we can recognize that if His plan involves us going through the fire, kailangan nating tanggapin yon. Dahil trusting God's word doesn't mean na kailangan nating sabihin sa Diyos na, Panginoon, ito po yung mas nakakabuti sa amin. Panginoon, ito po yung mas pabor sa amin. Mas madali po sa amin ito kung ito po yung mangyayari. No? Hindi po yun yung pagtitiwala sa salita ng Diyos. Because ang pagtitiwala sa salita ng Diyos ay kahit anong gawin ng Diyos, iniisip natin na ito ay laging tama at ito ay laging mas nakakabuti sa amin. Amen po ba? Amen, no? At napakalaki po ng pananampalataya nitong tatlong magkakaibigan na ito dahil ikinilaim nila, no, po, na hindi, sinabi ng Panginoon na huwag kaming sumamba sa mga Diyos-Diyosan. So kapag may inutos po kayo sa amin at paparusahan kami sa hindi namin sa paglabag namin sa utos ng Diyos, ay alam ko na may gagawin ng Diyos para hindi namin labagin yung kanya pong utos, no po? At sabi dito sa verse 18, pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos o sa asamba sa rebultong ginto na ipinatayo nyo. No, grabe po yung pananampalataya po ng tatlong magkakaibigan dahil karamihan sa ating pong mga Kristiyano or mananampalataya ay parang yung pananampalataya natin is minsan nagiging transactional na po, na as long as boom yung negosyo ko, as long as may pabor ako sa trabaho ko, as long as pinapagaling nyo po yung
aking mga pamilya sa kanilang mga sakit ay maglilingkod ako sa inyo, no? Mali po. Dapat kahit na wala tayong natatanggap na magandang bagay mula sa ating Diyos, ay karapat dapat siyang paglingkuran dahil una pa man po ay yung kaligtasan po natin ay sapat na para ibigay natin yung papuri at yung pasasalamat sa ating Panginoon, no po? Pero dito, sinabi nila na kahit ipatapon daw sila doon sa apoy, ay hindi pa rin daw po sila sasamba doon sa Diyos-Diyosan. So, mas naging importante pa sa kanila yung pagsunod sa Diyos kesa doon sa kanilang sariling buhay, no? Sabi po dito sa nasulat ko, they chooses uncertainty with faith over comfort without it. So, naramdaman nila, no po, sa kanilang pag-ibig at pananampalataya sa ating Diyos na kahit hindi man maging komportable yung aming buhay, as long as napapapurihan namin kayo, napapaluguran namin kayo, ay okay lang sa amin kahit hindi masagana yung buhay namin. Pero ang Panginoon po ay hindi po siya marunong magpabaya, no? Hindi niya po hayaan yung kanyang mga anak na mapahamak, no po? Hindi hayaan ng Diyos na hamakin nino man yung kanya pong mga lingkod. At sa sobrang grabe po ng faith nila, yung declaration po ng kanilang faith, makakita po natin sa tagpo po na yan. Kung babasahin po natin yung Daniel chapter 3, ay hindi po nabanggit dito na sila ay nanalangin, no? Sobrang tindi ng declaration ng faith nila, sobrang tindi ng kanilang pananampalataya, ayun na mismo yung naging kanilang panalangin para sapat na yung kanilang faith para kumilos ang Panginoon, no po, sa kanilang buhay. Sa tagpo po na ito. At sabi po dito sa verse 19, dahil sa sagot nilang iyon, lalo pang nagalit ang hari sa kanila at kitang-kita ito sa kanyang mukha. Kaya inuutos niyang painitin pa ang urno ng 7 ulit. So, iniutos ng hari dahil sa kanya pong galit na painitin pa daw yung hurno ng 7 pa pong ulit. At matututunan po natin dito na kanina, binibigyan sila ng hari ng second chance. Dahil medyo nga po malapit sa kanila yung hari at sila nga po dito ay opisyal pa ng hari ng Babylonia ni Haring Nebuchadnezzar. Pero dahil sa pagiging matibay natin, sa pagtayo natin sa katotohanan, ay may mga tao po talaga or yung mundo ay sa simula nagiging friendly pa sa atin, no, kapag nagko-compromise pa tayo. Pero kapag tumayo na tayo doon sa ating pananampalataya, magbabago na po yung pagtingin sa atin ng mundo. Magbabago na yung tingin sa atin ng ating mga katrabaho, na minsan kapag inaaya nila tayo, sumasama pa tayo sa kanila. Kasi dati nung hindi pa tayo naboborn again, no, parang kaibigan pa natin yung kaaway, no, kabati pa natin siya. Kapag inaaya po tayo sa mga galaan, ay mabilis nila tayong nasasama, no po. Pero kapag dumating na yung time na tumatanggi na tayo sa kanila, mas inuuna na natin yung gawain, yung paglilingkod sa Panginoon, yung pag-focus natin sa ating ministry, no, kapag ginaya nila tayo, mas nagiging importante na sa atin na may Bible reading kasi kami, kailangan ko habulin yung salita ng Diyos, kailangan ko makapagbasa, no po. Nagagalit po sa atin. Hindi po talaga natin maiiwasan yan, no? Meron tayong mga katrabaho, kaibigan, kapitbahay, at minsan kahit pa po yung mga pamilya natin, no? Pwede pong sumama yung loob natin dahil sa pagtayo natin sa katotohanan. Pero palagi po nating isipin na hindi naman po natin kinukuha yung validation, no, or yung kung ano man yung sinasabi ng mga tao, dahil ang Diyos po yung ating pong pinaglilingkuran, no po. At sinabi pa dito sa verse 19, kaya iniutos niyang painitin pa ang hurno ng 7 ulit, no. Tayo po mga mananampalataya, alam ko po na may mga pagsubok po tayong mga pinagdadaanan, at minsan kapag nararamdaman natin na parang mas umihirap na at tumitindi yung mga pagsubok, no po, magpasalamat tayo. No, parang kung isipin natin, papasalamat,
mas humirap pa ngayong pagsubok. Ibig sabihin po nito na na-intimidate natin po yung kaaway, na-intimidate natin sila sa ating paggawa ng bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. No? Sabi po dito sa nasulat ko, it's because your stance is making a dent in the kingdom of darkness. No? Meron nang naidudulot yung pagsunod mo sa Diyos sa kaharian po ng kaaway. No? Mahirap po kasi na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, tayo po ay namumuhay na matuwid na hindi tayo dumaranas ng pagsubok, no po? Matakot po tayo kapag hindi natin nararanasan yung pagsubok dahil hindi pa mainit yung mata sa iyo ni Satanas, no po? Wala pang pipigilan sa iyo si Satanas eh. Wala pang gagawin sa iyo si Satanas kapag yung ginagawa mo po ay hindi pa rin kalugod-lugod sa Panginoon. Pero kapag nag-decide tayo na mag-lock-in ba, kung mag-decide tayo na talagang magpuri na sa Panginoon, italaga na natin yung kanyang buhay, yung ating buhay sa kanya, ay pati po yung mga kaaway ay magagalit po sa atin at talagang daranas po tayo ng mga matinding paghihirap, no po? At ipagpasalamat natin yun sa Panginoon dahil napanood ko po sa isang morning devotion nitong nakaraang mga araw, no po, hindi ko po siya kasi kilala at hindi po nabanggit kung ano po yung pangalan niya. Tinuro niya po yung sa Acts chapter 5 verse 42-41, no po, na sinabi doon yung mga lingkod ng Panginoon ay masayang-masaya na dumaranas sila ng paghihirap, no po. Sabi doon sa English translation po na they are worthy na dumanas ng pagsubok. Isipin niyo po yung mindset po ng mga lingkod ng Panginoon, no po. At dapat talaga nating ikagalak at ipagpasalamat sa Panginoon dahil dumaranas tayo ng paghihirap. At noong nag-Bible study po kami, na napag-usapan po namin ni Pastor na mahilig ang Panginoon doon sa mga may pangangailangan, no po. At makita din natin dito na yung paghihirap or sa ating pagsubok, ito po yung napakagandang time para humingi po ng tulong sa Panginoon. No? Hindi po ito yung time para magreklamo. Ito po ay oras para lumapit sa Panginoon. Amen? At dito po sa verse 20, sabi dito, pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang pinakamalakas na sundalo, nagapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at itapon sa naglalagablab na kurno. Parang, sige nga po, ituloy na lang po natin. Sa verse 21, kaya iginapos sila ng mga sundalo at itinapon sa kurno na hindi inalis ang kanilang mga damit. No? Minsan mapapaisip tayo kapag, nung binasa ko po itong Daniel chapter 3, ay, Panginoon, tumayo kami na matibay doon sa verse 18 na kahit ipatapon man kami sa apoy, ay hindi pa rin kami luluhod doon sa Diyos-Diyosan. Pero bakit sa verse 20, papatapon na kami? Bakit pinalakas pa ng kaaway yung mga pagsubok po sa aming buhay, no? Minsan napapatanong tayo sa Panginoon. Pero makikita po natin dito na minsan talaga po, no? Or hindi pa nga po minsan ay hahayaan po talaga ng Diyos na tayo ay dumaan doon po sa pagsubok na yan. Dahil alam naman po natin na ito po ay magpapatibay po sa ating pananampalataya. At sabi pa po dito sa verse 21, iginapos sila. No? So, kung isipin natin, they are totally bound. No po? Para imposible silang makatakas doon sa hurno na yan. Kasi, katulad po na nabanggit ko kanina na sila po ay mas malakas, no, doon sa ilang mga taga-Babylonia dahil sa kanilang pagpa-fasting. At baka sabihin na kapag hindi sila iginapos ay hindi, malalakas lang yung katawan niyan. Hindi, mabilis lang sila tumakbo kaya sila nakaligtas, no? So hinayaan ng Diyos na sila ay gapusin para maging imposible sa isang tao na makatakas doon sa hurno. At para kapag nangyari na yung breakthrough sa kanila, ang Diyos po ang papurihan dahil sobrang imposible po ng pagtakas doon sa hurno. Ang Diyos lamang yung tanging makakapagligtas sa kanila doon, no? At sabi din po dito sa verse 21, hindi na daw po inalis yung kanilang damit. At sa verse 22 po,
dahil sa pinainit pang lalo ng hari ang hurno, namatay ang mga sundalong nagtapon sa kanila dahil sa naglalagablab na apoy. So, dito po natin makikita yung tindi ng apoy na yun na, take note po, hindi lang po basta sundalo. Yung inutusan po ng hari dito ay yung pinakamalalakas na sundalo. Maisipin niyo po, marahil yung lingkod po ng Panginoon, yung tatlo pong magkakaibigan yung nakaharap doon sa naglalagablab na hurno. Pero sa sobrang tindi nung init na iyon ay pati yung magtatapon sa kanila doon po sa hurno ay nasunog, no? Sila po ay namatay pa nga dahil sa sobrang tindi ng init. So makita po natin diyan na sobrang imposible po talaga na mabuhay ka pa doon kapag itinapon ka po doon sa naglalagablab na hurno. At sabi po dito sa verse 23, at silang tatlo na nakagapos ay bumagsak sa naglalagablab na hurno. So kung dito po i-stop yung storya, no, napakalungkot po dahil sa kanilang dinanas, no po. Pero hindi po doon natapos yung story eh. Sabi po dito sa verse 24, habang nakatingin si Haring Nebukadnezar, bigla siyang tumayo sa laki ng kanyang pagkamangha. Tinanong niya ang kanyang mga opisyal, hindi ba tatlo lang ang itinapon sa apoy? Sumagot sila, opo, mahal na hari. Sinabi ng hari, tignan nyo, 4 na ang nakikita kong palakad-lakad sa gitna ng apoy. Praise God. Hindi na sila nakagapos at hindi sila nasusunog at ang isa sa kanila ay parang Diyos. Kaya lumapit si Nebukadnezar sa pintuan ng naglalagablab na hurno at tinawag sila, Shadrach, Meshach at Abednego, lumabas kayo riyan. Hali kayo rito at lumabas silang tatlo mula sa hurno. Purihin po ang Panginoon o hindi po sila napahamak doon sa naglalagablab na apoy doon sa hurno at sinamahan sila ng Panginoon, no? Sabi po sa isang awit, He is the fourth man in the fire, no? Sinamahan po sila ng Diyos doon po sa hurno na iyon, no po. 3 silang ipinasok doon pero nakita ng hari na 4 po sila doon sa naglalagablab na hurno. At ano pong matutunan natin dito sa verse 24 to 26? Matututunan po natin dito na diyan po tali po sila. Sabi po dito sa verse 25, sabi po dito ay sa verse 24 to 27, yung nasunog daw po, so parang naging selective yung apoy, no? Hindi po nasunog yung tatlong magkakaibigan. Ano lang po yung nasunog? Yung panggapos lang po, yung tali lang na nakagapos sa kanila yung nasunog. So, anong pwede nating matutunan dito? Ano po bang ibig sabihin ng iginapos ka po or ikaw ay nakatali? No? Pwede nating maisip na wala ka pong freedom or wala kang kalayaan. No po? Pero doon sa istorya na ito, nung itinapon sila sa apoy, hindi po sila nasunog. Ang tanging nasunog lang is yung pangtali sa kanila o yung panggapos sa kanila. Na matututunan po natin dito na kapag dumaan tayo po sa mga paghihirap, sa mga pagsubok, ang tanging dapat lang na mawala ay yung mga bagay na nag-hold po sa atin. Yung mga bagay po na pinipigilan tayo para malayang makapaglingkod sa ating Diyos. No? Sabi po dito sa nasulat ko, no? Minsan inaalaw ng Diyos na masubok tayo, hindi para saktan ka, but to consume the things na nag-hold sa'yo, no? Yung fairness ng life, no po, has a way of burning off everything that harms us. No, pwedeng addiction man yan, pride man yan, attitude, no po, until all that's left is us and Jesus na lang. No, para ang matira na lang sa ating buhay ay tayo na lang at ang ating Panginoon, no po, na wala na makapag-hold back sa atin para sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya magpasalamat tayo palagi sa ating Diyos dahil dumaranas tayo ng pagsubok. Dahil way pala yun ng Panginoon para alisin yung anumang bagay na nag-hold sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. No, sabi pa po dito sa verse 27 to 28, pagkatapos nagtipon sa kanila mga gobernador, mayor, commissioner at iba pang mga opisyal ng hari, at nakita nilang hindi man lang sila napinsala ng apoy at hindi nag-amoy usok ang kanilang buhok o damit. No po, makita po natin diyan na kapag ang Diyos po ang kumilos sa ating buhay, no,
siya po ay gagawa at siya po ay gagawa sa atin ng complete job. No po, kapag siya po yung kumilos sa atin, wala pong makikitang bahid na parang hindi po tayo dumaan sa pagsubok o sa problema. Sa sobrang tindi po ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, doon sa panahon ng mga pagsubok, ay hindi lang man mahahalata, no, ng ating mga tao na meron pala tayong dinaranas na pagsubok, na dahil sa sobrang galing ng Panginoon gumawa sa ating buhay. Sabi dito, hindi lang man sila nangamoy usok, no? At sila po ay nakadamit doon, no po? At sobrang init, no? Pinatindi pa ng hari yung init ng 7 ulit. So, kahit usok man lang ay hindi naamoy sa kanila. So, kapag tayo po ay dumaranas ng pagsubok at tayo po ay nakalampas doon sa tulong ng Panginoon, ay hindi po makikita yung bahid ng pagsubok sa atin, no? Yung galak sa ating muka na iniligtas tayo ng Panginoon doon sa mga pagsubok na iyon ay sapat na para hindi makita ng mga tao na dumaranas po tayo ng pagsubok. At anong sabi po dito sa verse 28, no? Dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nagsugo siya ng kanyang anghel para iligtas ang kanyang mga lingkod na nagtitiwala sa kanya. No po, yung tao na nagpatapon sa kanila sa apoy ay yun yung mismong nagpuri, no, sa Diyos po nila Shadrach, Meshach at Abednego. At sabi pa po niya dito, hindi nila sinunod ang aking utos. May nabuti pa nilang mapatapon sa apoy kaysa sumamba sa alinmang Diyos maliban sa kanilang Diyos. No, matututunan natin po dito na kapag tumayo tayo sa ating pananampalataya, yung mga tao po na nagagalit sa atin, yung sinabi ko po kanina na lumalayo sa atin dahil sa pagsunod natin sa ating Diyos. Kapag nanatili tayo sa pagsunod sa ating Panginoon, no, maaari natin silang maakay. Maaari natin po silang maisama dito sa kaharian ng Diyos dahil po naipapakita natin sa ating buhay, no po, kung gusto natin na to win souls po, ipagamit po natin yung ating buhay sa Panginoon. Ipagamit po natin yung ating mga pagsubok sa Kanya, no? Hayaan po natin ang Diyos po ang gumawa sa ating mga pagsubok at makita po natin yung Kanya pong napakagandang plano. Makita natin po yung Kanyang purpose kung bakit po tayo dumaranas ng pagsubok. No po? Hindi lang tayo niligtas, hindi lang tayo pinagtagumpay ng Panginoon doon sa pagsubok. Bibigyan niya po tayo ng higit na pagpapala dito at maari pa tayong makaakay pa ng mga kaluluwa sa papunta po sa kaharian ng Panginoon. Sabi pa po dito sa verse 29, last verse ko na po, kaya iniutos ko na ang sino man tao sa alinmang bansa, lahi o wika na magsalita na masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papuputol-putulin ng katawan at wawasakin ng kanilang mga bahay sapagkat walang Diyos na makakapagligtas katulad ng kanilang Diyos. Purihin po ang Panginoon, no? Ano pong matututunan natin dito na hindi po nila matatanggap na itong tatlong magkakaibigan na ito yung pagpapala na iyan, yung protection na iyan kung hindi sila dadaan doon sa apoy na yan. No? Maaari po nating ma-relate to sa buhay natin na merong nakaabang na biyaya at pagpapala po sa atin. Pero para mapuntahan natin yon, para makuha natin yung mga pagpapala na iyon, kailangan talagang dumanas tayo ng pagsubok. Kailangan daanan natin yung apoy na iyon para kapag natanggap natin yung pagpapala na iyon, we are already humble enough, no, para hindi po magmayabang at maging responsable po tayo sa ibinigay na biyaya ng ating Panginoon. At maaari din nating matutunan po dito na mahirap ma-appreciate ang Panginoon minsan kapag masagana po minsan yung ating buhay. No po? Minsan doon sa mga panahon ng pagsubok, mas nararamdaman natin yung pagkilos ng Panginoon. Doon sa kalagitnaan ng paghihirap is mas nararanasan natin at mas ma-appreciate natin yung kanyang tulong. No po? At sabi po dito rin sa nasulat ko, makikita natin po na God doesn't spoke. No, makita po natin dyan na hindi po katulad sa ilang tagpo sa Biblia, katulad po doon kay Haring Jehoshaphat na meron doon po sinabi ng Panginoon
No? Itong laban na ito hindi sa inyo, pagkat ang laban na ito ay sa Diyos. No? Wala pong ganun sa kanila dahil sila po ay nasa Babylonia. No po, walang propeta ang Diyos para magpalakas sa kanilang kalooban. Pero makita po natin dito na kahit hindi nagsalita yung Diyos, ang ating Diyos, His works become His statement. Yung kanyang pagkilos po ay naging sapat na statement para siya po ay maparangalan at mapapurihan po. No po, kaya salamat po sa Panginoon sa kanya pong mga salita, no? Napakaganda po ng story na ito. Palagi po kung may mga bagong natutunan dito sa storya po nitong tatlong magkakaibigan na ito. At nais ko po sabihin sa inyo, mga kapatid, no po, ng mga nanonood, ay kapag dumaranas po tayo ng pagsubok, tayo po ay manatili sa ating pananampalataya, no? Huwag po tayong matakot at mag-compromise po sa kung ano yung sinasabi ng mundo. No, manatili po tayo sa ating pananampalataya at hayaan po natin ang Diyos, no, makita po natin ang Diyos po ang tutulong. No, kung minsan man ay hindi natin marinig yung tinig ng ating Diyos, no, makita po natin yung kanyang paggawa sa ating buhay. At kapag nainilagpas tayo ng Panginoon doon, hindi po natin makakalimutan iyon, no, magiging patotoo na po yun ng ating buhay. Kaya purihin po ang Panginoon, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Naway po may natutunan po kayo. Tayo po ay manalangin, magpasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita. Samahan niyo po ako. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong sa kalakasan na inyong binibigay sa amin. Maraming salamat sa pamamagitan ng inyong salita, O Diyos. Pinapalakas niyo po kami, Panginoon, na hindi sapat yung mga pagsubok para pagdadahan namin kayo, O Diyos. Hindi sapat yung mga paghihirap para iwan namin kayo, Panginoon. Bagkus ito pa nga po yung nagiging driving force namin, O Diyos, para mas lumapit pa kami sa inyo, Panginoon. Para mas naging dependent pa kami sa inyo. Para mas lumapit pa kami. Para mas humingi pa kami ng tulong sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos. Idinadalangin ko po ngayong umaga sa mga nakikinig po ng live, Panginoon. Kayo po mag-ingat sa kanila, nasan man po sila, O Diyos. Sa mga trabaho po, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, sa aming pong mga magulang na gumising ng maaga para makapakinig ng inyong salita. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng lakas sa kanila. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong napakalaking biyaya, sa inyong araw-araw na pagbibigay sa amin, Panginoon, ng pagkakataon upang mapapurihan namin kayo, upang magbago pa, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa aming natutunan, Panginoon. Kahit dumaan man po kami sa napakatinding paghihirap, sabi sa inyong salita, kahit dumaan man kami sa pinakamadilim na libis, hindi po kami matatakot dahil kayo ang aming kasama. Alam po namin, Panginoon, na doon sa apoy, kayo po ay naghihintay, O Diyos, para sagipin kami, Panginoon. Hindi man namin kayo nararamdaman noong paparating pa yung mga pagsubok, pero doon mismo sa tagpo na iyon, kapag kami ay naghihirap na, Panginoon, alam po namin na nariyan kayo upang palakasin kami, upang iligtas kami, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang aming tagatulong. Kayo po, Panginoon, ang aming Emmanuel. Maraming salamat, O Diyos. Kayo po ang laging sumasama sa amin. Maraming salamat, Panginoon, ngayong umaga. Kayo nga po, Panginoon, na magtanim nitong mga salita na ito sa aming puso't isipan, Panginoon, at talaga makita, Panginoon, sa aming buhay ang inyong pong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy namin kayong pinupuri, dinadakila at sinasamba. Dinadalangin po namin ito lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat.